Evolusyon. Ito ang puwersang nagtutulak sa kahangahangang pagkakahabi ng buhay sa mundo. Madalas nating naisip ang evolusyon bilang isang walang humpay na pagmarch sa pasulong, isang pag-unlad patungo sa mas malaking pagkakumplikado at katalinuhan. Paano kung ang pana ng oras ay nakaturo sa kabaligtaran na direksyon? Paano kung ang mga tao ay nagsimulang mag-evolve ng paatras? Hindi lamang ito isang eksperimento sa pag-isip na nakakulong sa larangan ng science fiction. Ang konsepto ng reverse evolution, na kilala rin bilang devolution, ay humahamon sa ating pag-unawa sa ating lugar sa sansinukob. Samahan ninyo ako ngayon sa isang kakaibang paglalakbay sa panahon habang ating sinisiyasat ang nakabibighani at nakapag-isip na tanong, paano kung ang mga tao ay nag-evolve pabalik? Ang kwento ng tao ay isa sa kahangahangang pagbabago, isang unti-unting pag-angat mula sa simpleng simula patungo sa mga komplikadong nilalang na tayo ngayon. Pero isipin natin ang prosesong ito ng pabaligtad. Ilarawan ng isang mundo kung saan ang masalimuot na pagkakahabi ng ebolusyon ng tao ay nagsisimulang mag-urong, hibla sa hibla. Ano kaya ang magiging hitsura ng paglalakbay na ito ng devolution? Ang mga unang yugto ng reverse evolution ay maaring banayad, halos hindi mahalata. Marahil ang ating kakayahan para sa abstract na pag-isip ay unti-unting mababawasan, ang ating atensyon ay paikliin, at ang ating komunikasyon ay magiging mas simple. Habang ang proseso ng devolution ay bumibilis, ang mga pisikal na pagbabago ay magiging mas malinaw. Ang ating pagtayo sa dalawang paa, isang tanda ng ebolusyon ng tao, ay maaring umurong. Ang ating mga bunggo, na dating naglalaman ng malalaki at komplikadong utak, ay maaring magsimulang lumiit, na sumasalamin sa pagbaba ng kapasidad ng cranial. Ang pagkahabi ng ebolusyon ng tao, na hinabi sa loob ng libu-libong taon, ay dahan-dahang mag-uurong na nagpapakita ng mga primitive na anyo na natutulog sa loob natin. Ang kwento ng tao ay isa sa kahangahangang pagbabago, isang unti-unting pag-angat mula sa simpleng simula patungo sa mga komplikadong nilalang na tayo ngayon. Pero isipin natin ang prosesong ito ng pabaligtad. Ilarawan ng isang mundo kung saan ang masalimuot na pagkakahabi ng ebolusyon ng tao ay nagsisimulang mag-urong, hibla sa hibla. Ano kaya ang magiging hitsura ng paglalakbay na ito ng devolution? Ang mga unang yugto ng reverse evolution ay maaring banayad, halos hindi mahalata. Marahil ang ating kakayahan para sa abstract na pag-isip ay unti-unting mababawasan, ang ating atensyon ay paikliin, at ang ating komunikasyon ay magiging mas simple. Habang ang proseso ng devolution ay bumibilis, ang mga pisikal na pagbabago ay magiging mas malinaw. Ang ating pagtayo sa dalawang paa, isang tanda ng ebolusyon ng tao, ay maaring umurong. Ang ating mga bunggo, na dating naglalaman ng malalaki at komplikadong utak, ay maaring magsimulang lumiit, na sumasalamin sa pagbaba ng kapasidad ng cranial. Ang pagkahabi ng ebolusyon ng tao, na hinabi sa loob ng libu-libong taon, ay dahan-dahang mag-uurong na nagpapakita ng mga primitive na anyo na natutulog sa loob natin. Habang ang ating mga pisikal na anyo ay umuurong, gayon din ang ating mga pag-uugali. Ang mga istrukturang panlipunan at mga pamantayan ng kultura ay magsisimulang maglaho. Ang ating mga likas na pangangailangan ay muling lilitaw na siyang magtutulak sa ating mga kilos. Ang pagnanais para sa kaligtasan ay magiging dominanteng puwersa. Ang kompetisyon para sa mga mapagkukunan ay titindi. Ang wika ay babalik sa mga ungol, kilos, at mga tawag. Ang kakayahang magpahayag ng mga komplikadong kaisipan ay mababawasan. Ang manipis na balat ng sibilisasyon ay patuloy na manipis na nagpapakita ng hilaw na mga likas na ugali. Seksyon 4 ang pagguho ng lipunan at teknolohiya. Ang devolution ng sangkatauhan ay magkakaroon ng malalaking epekto sa lipunan at teknolohiya. Ang ating kakayahang mapanatili ang mga komplikadong estrukturang panlipunan mula sa mga pamahalaan hanggang sa mga sistemang pang-ekonomiya ay magugunaw. Ang masalimuot na mga network ng komunikasyon, transportasyon at infrastruktura na sumusuporta sa modernong sibilisasyon ay masisira. Ang ating kahusayan sa teknolohiya na dating pinagmumulan ng parehong pagmamalaki at panganib ay uurong kasama ng ating mga kakayahang nagbibigay malay. Ang mga kagamitan at teknolohiyang tumutukoy sa ating modernong mundo, mula sa mga smartphone hanggang sa spacecraft, ay magiging mga labi ng isang nakalipas na panahon.
Kung wala ang kakayahang nagbibigay malay upang mapanatili ang mga komplikadong teknolohiya, babalik tayo sa mas simpleng mga kagamitan at pamamaraan. Ang mga kagamitang bato, na dating ginagamit ng ating mga ninuno, ay maaring muling maging mahalaga para sa kaligtasan. Ang masalimuot na mga sistema ng agrikultura na nagpapahintulot sa atin na magsaka ng malalawak na bukid at magpakain ng bilyon-bilyon ay magugunaw. Seksyon 5, mga alingaungaw ng nakaraan, reverse evolution at siyentipikong teorya. Ang konsepto ng reverse evolution, bagamat haka-haka, ay hindi lubos na walang siyentipikong batayan. Bagamat ang pangkalahatang landas ng ebolusyon ay patungo sa mas malaking pagkakomplikado sa loob ng malalawak na panahon, may mga pagkakataon sa kalikasan kung saan ang mga organismo ay nag-evolve ng mas simpleng mga anyo o nawala ng mga komplikadong katangian. Kunin, halimbawa, ang isda sa kuweba. Sa paglipas ng mga henerasyon, ang mga isdang ito, na naninirahan sa walang hanggang kadiliman ng mga kuweba, ay nawala ng kanilang paningin. Katulad nito, ang ilang mga parasitikong organismo ay nag-evolve ng mas simpleng mga plano ng katawan kumpara sa kanilang mga ninunong malayang nabubuhay. Ang natural selection, sa mga kasong ito, ay pinapabora ng kahusayan at pinapaliit ang paggasta ng enerhiya. Bagamat inilalarawan ng mga halimbawang ito ang posibilidad ng reverse evolution sa maliit na sukat, ang pagpapalawak nito sa buong uri ng tao ay isang mas komplikadong panukala. Seksyon 6, isang binagong mundo, ang mga implikasyon ng devolution. Ang mga implikasyon ng reverse human evolution ay kasinlalim ng mga ito na nakakabagabag. Ito ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa ating pag-unawa sa pagunlad, na humahamon sa paniniwala na ang ebolusyon ay hindi maiwasang humahantong sa mas malaking pagkakomplikado at katalinuhan. Ang isang mundong tinitirhan ng mga devolved na tao ay magiging isang mundong binago, isang malaking kaibahan sa mundo na alam natin ngayon. Ang mismong konsepto ng sangtauhan, gaya ng pagkakaintindi natin dito, ay kukwestiyonin. Ano ang ibig sabihin ng pagiging tao sa isang mundo kung saan ang ating mga katangiang tumutukoy sa atin, ang ating katalinuhan, ang ating pagkamalihain, ang ating kakayahan para sa pag-ibig at pagkahabag, ay nabawasan o nawala ng lubusan? Ang mga ethical at philosophical na dilemma ay magiging napakalaki. Seksyon 7, ang hindi tiyak na kinabukasan ng sangkatauhan. Ang tanong, kung ang mga tao ay maaring mag-evolve pabalik ay hindi lamang isang eksperimento sa pag-iisip. Ito ay isang malinaw na paalala sa ating lugar sa sansinukob. Tayo ay isa lamang uri sa milyon-milyon, na napapailalim sa parehong puwersa ng natural selection na humubog sa buhay sa mundo sa loob ng bilyon-bilyong taon. Bagamat ang posibilidad ng reverse evolution ay nakakapangilabot, ito rin ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala upang pahalagahan ang mahalagang regalo ng ating pagkatao. Ang ating katalinuhan, ang ating pagkamalihain, ang ating kakayahan para sa pag-ibig at pagkahabag, ito ang mga katangiang tumutukoy sa atin. Ang mga ito ang pamana na dapat nating sikaping pangalagaan, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa kinabukasan ng ating uri. Ang paglalakbay ng ebolusyon ay hindi pa natatakda. Bagamat hindi natin mahulaan ang kinabukasan ng ating uri ng may katiyakan, isang bagay ang nananatiling malinaw, ang mga pagpiling ginagawa natin ngayon ang huhubog sa mga tao ng bukas. Naway pumili tayo ng matalino.